we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ta naman, umaryo na kamo yan! SUV sa Ligao City, nagkaraba. Face-to-face classes, pigre-rekomendar na isuspindir huli sa mainit na panahon. Asin, bistuhon ta ang 85 anyos na lolang may angking talento sa musika. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Pagsuspindir kan in-person classes, pigre-rekomendar kan DepEd Bicol, ninhuli kan mainit na panahon. Sentimiento kan mga paratukdo asin mga magurang digdi, aramunta sa report ni Chris Novello. Nagkapira sa mga estudyante nagaklase sa sarong eskwelahan na ini sa Banoan ng Pili Camarines Sur ang daina na ka-uniform. Inhuli kaya sa namamati ang init kan panahon tinugutan na kan eskwelahan na magsulot ang mga estudyante ng mas komportabling bado na presentable man giraray paghilingon. Ang uniform baga, minsan ang uniform po medyo mainit. O kaya kung saan kami komportable yun na ang gamit ninda. Pero igwa pa man pong naka-uniform. Apwera ka ini, nga nang daiman kayong mamatyan na marasahas na panahon sa laog kan classroom, apwera kan electric fan, may malipot man na tubig na pwedeng aprobitsaran kan mga estudyante. Nagaandam naman ang eskwelahan sa pag-reproduce nin mga learning modules kung kayo po ang magsuspindi ning face-to-face classes, ninhuli sa mainit na panahon. Katakod kay ini, pigre-rekomendar kan Department of Education Bicol ang pagsuspindir ning face-to-face classes dinhuli sa mainit na panahon. May kapasidad subot ang school heads na magsuspender ng in-person classes asin mag-shift sa alternative delivery modules en kaso maraot ang panahon o kaya halangkaw o maarsahas ang temperatura. Basado ini sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Ang mga maestra, ang mga school officials allowed na mag-adapt ng hybrid o kaya ng iba't ibang alternatibong paagi ng pagtukdo. Mapadagos lang ang pagklase kan sa tuyang mga aki. Banga man ang sentimento kan mga paratukdo asin magurang kan mga estudyante sa rekomendasyon na ini kan ahensya. Yes po, kasi ang mga bata ay uneasy kapag mainit. Katulad namin ang electric fan namin, dadalawa lang. Pag nasa arong day man maano ang module ninda, day man masusunod. Pagkatapos, ang mga aki, sige man sa ng karawat. Siguro, pwede man. Kasi ma-summer naman na Initon. Kasuod makan ay kurit kan pag-asaan 41 degrees Celsius na heat index sa Camarines Sur, nakalaspikadong extreme caution kan mga otoridad. Kay Baran si Javel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ngunyan na namamatean ang labing init kan panahon sa man iba-ibang lugar sa Pilipinas, saro sa mga pigtutungkusan ngunyan kan DepEd ang pangangataman kan salud kan mga kaakian. Katakod kay ni makakaulay niya to ngunyan live si Fernando Macaraig, ang Assistant Schools Division Superintendent kan DepEd Naga City. Diyos marhay na hapon po, Sir Fernando. Diyos maray na hapon man po, Miss Kate. Asin Diyos maray na hapon po sa gabos na sa tuyang mga viewers. Sir, huli po sa mainit na panahon, saro sa rekomendasyon ngunyan kan DepEd Bicol na tugutan ang suspension of face-to-face classes sa mga apektadong lugar. Digdi po sa Naga City, kumusta ang sitwasyon kan sa tuyang mga estudyante asin mga paratukdo? Sa hirap po ni sa tuyang kagurangnan, digdi po sa division kang Naga City, based po sa latest report hali po sa satuyang medical officer na si Dr. Joe N. Sebastian, as of
lunchtime this afternoon or today, wayo pa man po ning reported na kaso nin anuman na mga insidente na resulta po kang mainit na panahon digdi po sa satuyang lugar. So yan po ang hali sa satuyang medical officer as of noon time po kasubago. Oo sir, ano ang magiging basehan kan mga eskwelahan na pwedeng magsabing dapat na sindang magpautub nin suspension kan face-to-face classes? In connection po digdi sa specific na ining factor na posibleng maging dahilan ng suspension kang klase, ini pong init ng panahon, dahil po ini kabali duman sa automatic na isususpend ang klase once na nakamati po ning init ni panahon sa sarong school. Hindi po ay madepende po ini sa evaluation kan sa tuyang school head sa iyang nasasakupan na eskwelahan. Kaya po dakulang maray ang papel kang sa tuya pong school head sa pag-ibalwar kang kamugtakan kan sa indang mga kaakian, kan mga kamaistrahan, tangani po siya ay makapagdeklarar ning suspension ka ining pigaapod niya tong face-to-face classes. Iyo po sir, just in case po na mag-shift sinda sa alternative learning modality, gurano ba kaandam ang mga paratukdo para sa gagamiton ng mga module? Sa ngunyan po, Miss Kate, kami po ay naugma na ipaabot sa satuya mga paradangog, as in mga viewers, na ang division kang Naga City, bastante po ang supply nin mga modules sa man iba-ibang topics, man iba-ibang levels, as in mga subject areas, kumpara po kan mga panahon. So kita po ay padagos na nagre-receive nin supply or delivery nin mga modules hari po sa central office. Tangani pong igwanin magamit ang satuyang mga paratukdo, siring man ang satuyang mga estudyante sa panahon po ning arog kaining mga emergency na dai posible ang purely face-to-face classes para sa tuyang mga kaakian. Iyo po, magayon pong bareta ang iyan, pero paano po maaasigurar na dai maaapektaran kan siring na pagbabago ang pagklase kan mga kaakian? Kasubago po, Miss Kate, nagkaigwa po kami ng emergency pag-uurulay. Pig-atenderan po ini kang duwang chief, kang SDO Naga City, si Chief Michael De Rosario kang SGOD, asin po si Chief Lisa Abulo kang CID. Sinyaon man po or presente man po ang satuyang medical officer, si Doc Joen, asin po ang satuya pong DRRM focal person, si Engineer Ignacio. Opo. So subago po saro sa samuyang na pag-urulayan, ito pong magpaluwas kami ng division, memorandum or advisory para po remind or mapagirumdum ang satuya pong field manungod po sa dapat niya tong gibuhon in kaso mamati anakan sa tuyang mga estudyante as in mga teachers diyan po sa indang mga kanya-kanyang eskwelahan ang discomfort na pwedeng darahon po kaining halangkaw na heat index na naglalako po sa ngunyan. Iyo po. Alright, Diyos mabalos po, Sir Fernando Macaraig, kan DepEd Naga City. Pasado alas 4 nin hapon kasuudma, kan biglang magkaraba ang sarong SUV sa kalabaan kan National Highway sa Barangay Calzada, Ligao City. Marikas na naglakop ang kalayo, kaya madaling nadanyaran ang bilog na lunadan. Sa investigasyon kan BFP, gikan sa Camarines Sur ang lunadan, kan biglang nagpundo ang aircon kay ni pag-abot sa nasambitan ng lugar.
kan pigbukasan kan driver an hood. Dumana ini biglang nag-aso hasta sa nagdakula na an kalayo. Pigtutubudan kan mga otoridad na posibleng sa wiring kan lunadan nagpuon an kalayo. Mayo man subuot ni nakulugan sa nasambitan ng insidente. Naghihintay siya ng rescue na magkayos ngayon sa sakyan. Nagliyab yung nasa harapan sa may dashboard. So ang ginawa niya, kumuha siya ng fire extinguisher. Binugahan niya kaso hindi kinaya. So nagliyab na totally yung buong sasakyan. Dinarapakuta na sa ospital ang na-aksidenteng siklista sa barangay Dalupaon, Pasakaw, Camarines Sur. Alagad binawian man giraray ininin buhay. Sa record kan barangay, pasado alas 6:30 nin Banggi kan Marso 12. Mantang papuli sa saindang residensya sa Dalupaon ang siklista. Nawaran ininin preno. May mga nakahiling man subuot na marikas ang dalagan kan bisikleta pag-abot sa may pakurbada asin pabulusok na dalan kung saan siya na aksidente. Nagsemplang ang siklista asin nakaapun sa kaduduotan na 5 metro ang rayo sa tinampo. Sigun kay Kagawad Alvin Rodriguez, nagkapirang beses nang may naaksidente sa lugar. Hurot manindang mabugtakan ininin warning signs na iri-request sa DPWH. Day man subuot pigre-rekomendar na mag-agi sa lugar ang mga nakabisikleta nin huli ta delikado an agihan. Pigi-imbestigaran pa kan Pasakaw PNP ang insidente, tanganing mahiling man ang mga kaipuhan pang tauan atensyon sa lugar. Pauli po dahil di sa Dalupaon, ngunyan, nawaraan po dahil ng preno, nakabike. So, siguro, na-out of control na po siya, kaya nagsimplang po siya duman sa may kurbadang partikang pababakan Dalupaon. Ito nakahiling po kaya, marabasan si dalagang katong siklista. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Busina na may man iba-ibang sound effects o luwas sa pigre-require na standard na busina kan LTO, pinapangalad asin dadakupon na. Mga unauthorized na modification nin busina asin iba pang accessory sa lunadan, nagkakaw sa subuot nin distraction sa ibang road users. An sa indang kakampangun na penalidad, aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, 5,000 pesos ang penalidad duman sa mga motorista na may mga modified accessories, mapabusi naman yan o iba pa na o ilaw na ipinagbabawal susog sa Land Transportation Office o LTO. Nadangog mo na ba ang nauusong tanog kan busina kan mga lunadan ngunyan? Ini ang rapid horn o ang busina na may rhythm na kadalasan ginagamit kan mga delivery truck. Apwera kan busina, may iba subuot na sinasabayan pa ininin ilaw. Kumun subot nagaagi ang mga lunadang igwa kaini. Sa Almeda Highway na agrangay kan nagkapir ang residente asin motorista sa lugar. Inhuli sa subuot, makusog asin, sunod-sunod na tanog kaini. Ay iyo po sir, nakakaiturbo man talaga. Lalo kung nag-aaging matanga, maribok man talaga, nakakapil man kanong turog. Magulat din, minsan sa sobrang lakas, yung minsan na, lalo kung hindi mo mapapansin na ikaw, ganun pala, busina na yung magganong kalakas. Ansiring subot na modification ng busina sa mga lulunadan, pipapangalad susog sa Land Transportation Office. Nanotoran man subot ka na hensa na nagdadakol ang mga lunadang nagpapakabit ng rapid horns na may manay-lain na sound effects. Dapat may nasubot na baguhon sa original o standard na busina pagka-manufacture kaini. Pagbayular man subot ini sa Presidential Decree 96 o ang pagbabawal sa paggamit o pagkabitin makukusog na accessories o gadget sa mga lunadan. Ang siring subot ng mga modified na busina nagakausa ng distraction na peligroso subuot sa ibang motorista sa tinampo. I-apprehend po natin, in fact pinag-a-apprehend yan ngayon na kasi yun nga ang nakikita sa ngayon na maraming vehicle na nagagamit na kung ano-anong sound effect sa indang vehicle, lalo na sa busina, na nakaka-distract din ng ating ibang drivers and even other road users.
Kate, nagpagirumduman ang mga otoridad sa mga motorista na in kaso marautan sa indang mga accessories na ribayan man gilare kay itong same standard kan accessories na nakakabit sa indang mga lunadan. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Makalihis ang implementasyon kan one-time big-time operation sa Naga City, jaywalking kan mga pedestrian. Iyon naman subuot ang tututukan kan kapulisan. Kung no, aramunta sa report ni Jessica Calinog. Miski anong oras, aldaw man o banggi, kadakol ang mga tao sa Naga City na naglalakaw asin kaipuhan magbalyo ning tinampo, nganing makaabot sa saindang destinasyon. Arog na sa nakan 37 anyos na si Cheryl, sigon sa iya, mas salbado sa pagmati kung sa pedestrian lane nagbabalyo. Ang mga sasakyan po, baga pagdarakula, biglang may na luwas, dahil mo aram pagbalyo mo, banggaan ka po. Kaya mas magan may pedestrian. And dapat dyan din po nagaan. Pero minsan po kaya pag dahil man nagigiboy ang mga darakulang sasakyan baga sa pedestrian, ang tao na nagiiwas sa sasakyan. Ini nga ni daan na obserbaran mismo ni Police Colonel Erwin Rebellion kung sa insain basta nagbabalyo ang mga tao, may mga lunadan man na moving stop o nagmemenor tuyong may nagbabalyo sa pedestrian lane na dapat kuta ng full stop, sigon kay Colonel Rebellion. Nakula daan posibilidad na magkausanin aksidente ang siring na sistema. Mayroon kaming Oplan Untabay, is yung Oplan Pyrone, na yung mga from the headquarters nag-duty 2 hours sa umaga at sa hapon. So, they will be equipped with what we said, and they will be equipped with yung mga portable megaphone na lang. So, siguro, napakagandang tingnan ang Naga na nagko-comply sa helmet at the same time, yung mga tao natuto na rin tumawid sa pedestrian lane. Makikikoordinar man subuot ang NCPO sa City Engineering Office para sa pagbugtak nin dugang na pedestrian lane sa mga ma-identifikar na lugar na kaipuhan pa kaini. Bagay na bukas man subuot sinda Engineer Alex Canning na akomodaron. Ang satuya lang suggestion na talagang if there are additional pedestrian lanes, talagang dapat mapautob ta or ma-implement ang tama ang anti-jaywalking ordinance or law. Desidido man subuot ang NCPO na mapanimbag ang madadakop na nagja-jaywalking. Sa mga enot na semana, more on warning. Alagad pag-abot kan oras, pwede nang matiketan ang mabayular kaini basado naman sa Road Discipline and Safety Ordinance asin Transport and Traffic Code kan Naga City. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Matinding danyo sa andarakan El Nino phenomenon sa probinsya kan Masbate. Hulitan na aalang na, kaya daingon niya napapakinabangan ang haros 1,000 na ektarya nin umahan. Kung sa 730 para oma, ang apektado kaini urog na sa banwaan kan kawayan. Nagpakul naman sa 70.6 million pesos ang kantidad kan danyo sa nasambitan ng lugar basado sa assessment kan Department of Agriculture Bicol. Sa ngunyan, pigpepreparar naman kan ahensya ang itataong ayuda sa mga apektadong paraoma. Nawala na ng tubig yung source ng irrigation. Totally damaged na siya, yung 1,000 plus na area, 1,000 hectares. Mainit ang labanan sa kampyonato kan NCAA Season 99 Football Tournament kung saan nangenot ang tibay asin dedikasyon kan San Beda Red Booters kontra Benil Blazers. Uyan report. Nagtrayumpo ang San Beda Red Booters na depensahanan sa indang korona sa championship game kontra Benil Blazers sa NCAA Season 99 Football Tournament sa Rizal Memorial Stadium. Mainit ang naging labanan. Kada pagpurbar kan magkaibong na teams na makagol, nababagat. Alagad sa huring minuto kan kawat, nakagol si Amir Aningalan kan San Beda Red Booters. Yung togetherness, sinabi ng coach namin, is dapat sa isang team is sabay-sabay magdepensa, sabay-sabay umatake, sabay-sabay lahat. Sila talaga yun eh. Ginusto nila eh. Sobrang late na, pero they refuse to give up. Yun yung spirit na pinakagusto ko sa mga players na to. Mantang day masubot piglalaoman kan Benil Blazers ang resulta, nagtitinir sindang proud sa ipinahiling na tibay kan sa indang players. To describe the defeat, but one thing I wanted to congratulate the San Bedan for winning. No?
But I think also my boys deserve the match also. Unfortunately, last minute breakdown. Minabueltan football sa NCAA makalis na mapundo ni 4 na taon huli sa pandemya. Yung mga players mas gigil kasi ngayon lang sila nakapaglao. Oh. And then that's why we have to start somewhere. Binabalik natin kahit hindi lahat ng schools nag-participate. 4 pa sana ang teams kunyang season 99. Kaya padago subot sinda sa pag-iin kaminar sa mga eskwelahan na magpartisipar sa football tournament para sa Centennial Season kan NCAA sa masunod na taon. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Heat index sa Camarines Sur kasuudma nagpakol sa 41 degrees Celsius. Mas maarasas na panahon, lauman na subuot na magdagos-dagos, urog na pag nag-transition na sa habagat, susug sa Pag-asa Camarines Sur. Uya ang report ni Chris Novelo. Maghapong nagtitinda ng street food sa luwas kan eskwelahan na ini si Leilani Banyas kan San Jose Pili, Camarines Sur. Sa ibong kantirik na saldang tinitios kay ning matinding init asin kung minsan haros maalang nasubotan sa iyang halunan. Nakakauwaw, nakakahilo. Minsan parang sumisikip ang dibdib. Kasuudma basado sa datos kan Pag-asa nagpakol sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Camarines Sur. Above normal na ang siring na temperatura, klasipikado ng extreme caution o pwede magkausa ng heat cramps as in heat exhaustion. Nagluluwas man sa nakalihis na 5-day recorded heat index kan Pag-asa CBSUA Pili Camarines Sur Station na 34 hasta 41 degrees Celsius ang average na temperatura sa probinsya. Alagan ang matinding init kasuudma, posibleng magdagos-dagos asin mag-init pa subuot sa mga masunod na aldaw. Urog na kon mag-transition na paghalis amihan pasiring sa monsoon break. Sa ngayon po, northeast monsoon pa ang nararanasan ng buong Pilipinas po. Pero ngayong Marso din, magta-transition na po tayo from amihan to habagat. So asahan po natin na iinit pa yung panahon, lalo na mag-monsoon break. Mas naglalangkaw subot ang heat index o arasahas na namamatian paghalangkaw ang temperatura kan duros asin water vapor na nasa duros. Susog sa Pag-asa, posibleng mamatian ang above normal na temperatura hasta sa bulan ng Hunyo. Inaabisuhan man kan mga otoridad ang publiko na ibitaran ang anuman aktibidad na expose sa saldang po na alas 10 din aga hasta alas 3 nin hapon. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mayong raot nin panahon, alagad uuranon, ang pirang parte kan nasyon huli sa man iba-ibang weather systems. Kay bana na dyan ang shear line, duros amihan asin easterlies. Nabibilog ang shear line sa pagsasabatan kan mainit asin malipot na duros. May mahibog na panganuron man, kaya lauman na madaraiyanin pag-uran sa mga apektadong lugar. Sa mga kapuso tama na Bicolano, mag-andaman giraray po kita huli tabasado sa datos kan Metro Weather. May tsansa nin pag-uuran sa pirang parte kan Camarines Provinces, asin Catanduanes. Posible man ang pag-uuran sa iba pang lugar sa nasyon urog na sa Mindanao. Pigtututukan ngunyan kan DPWH Camarines Norte ang pirang mga tinampo sa probinsya na pigpapaimbestigaran kan sangguniang panlalawigan huli sa reklamo kan mga residente dapit sa raraot na tinampo. May mga tinampo kaya subuot na substandard ang pagkagibo basado sa resulta kan ginibong inspeksyon kan DPWH katabang ang Committee on Infrastructure. Sigun sa DPWH, di ibabayadan ang kontraktor en kasong di kainiribayan ang mga naraot tulos na tinampo, urog na kun mapatunayan na igwa talaganin anomalya sa proyekto. Nagpatanid man ang DPWH sa mga kontraktor na pirming na iimbwelto sa anomalya na pwedeng ma-blacklist ang mga ini asin di na makakakua pagiraray nin proyekto sa ahensya. Pigsyarto man kan mga otoridad na mahigot nang babantayan ang mga patrabaho tanganing masyerto na masusunod ang standard urugnan sa mga construction sa tinampo. Kasi ang project natin, depende yan saan, may warranty period yan. Na within that warranty period, dapat nasa cargo pa yan nila.
Once na magkaroon ng defects, they have to, susulatan namin yan. Pag di nila inanuhan yan, ay may sila, blacklisted. Sinasabing blacklisted sila. Women with disabilities sa Naga City nagpatiribayan sa pagluto nin man iba-ibang putahe. Pagtaong atensyon sa mga kababaihan siring man sa kakayanan kan mga may kakundian, laom na matawan panin atensyon kan lokal na gobyerno. Uyan istorya ni Jessica Kalinog. See the ability, not the disability. Ini ang saro sa mga mayor na mensaheng laom ipaabot kan Naga City Persons with Disability Affairs Office sa publiko sa pagkondusir ninda nin trade fair asin cooking demo para sa mga miyembro nindang kababaihan. Apat na grupo gikan sa man iba-ibang barangay ang nagpartisipar sa aktibidad, daraan pambato nindang mga putahe. Ang grupo ninda Nanay Nora, tahong curry ang pigpreparar para sa kompetisyon. Minsan, dahil manggayo na napapansin si mga arog sa may mga PWD na ang aram nila, PWD kumbaga mayo na. At least ngunyan po, nahihiling na tatao man kayo magluto. Ang ibang grupo, chicken pastil, pinangat, asin beef stir-fried with mixed vegetables, ang ipigluto. Parte man kan judges na nagkilati sa mga putahe ang pirang visually impaired members kan PDAW. So dahil pwedeng namiling visually impaired sila, left behind sila. So dahil kasi saro pa makusog ang sa indang pangnamit, ang pangparong, saka ang mga senses nila talagang nakakamangha. Kumbaga kaya pig-include ta sinda. Maugma po nga ni dahil si pag-ikot ni, ang mga luto po ninda, bako man lang itong bagang mga aral daw na kinakakan. Anang ibabaw sa gabos na nilutong putahe, ang tahong curry kan grupo ni Nanay Nora. Sigun Kipidaw Department Head Attorney Paul John Barosa, saruan pagluto sa nahiling natibay kan mga kababaihang PWD sa Naga City, kaya pigmaot na inian i-highlight sa aktibidad. We'll check kung ano si pwede ta magibo. Ang sinasabi ko nga ni baka pwede mapunan siya na yun na si produkto katong iniisip ng PWD Cooperative. Sa paglihis kan panahon, mas empowered naman daan mga PWD sa Naga City sa tabang kansiring na mga aktibidad kung sa inaibibidaan sa indang mga kakayanan, labi pa sa indang kakundian. Sa record kan PDAW, nasa 8,000 na mga individual na ang nagparehistro na PWDs sa indang opisina. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. 85 anyos na lola sa Vincent's Camarines Norte, pigbiliban huli sa tibay kaini sa pagtugtog nin accordion. Bistunta siya sa istorya ni Rosie Nieva. Pamilyar ba kamo sa instrumentong ini? Pamilya ini kan mga back-shaped musical instruments na nagpuon sa Europa, partikularmente sa Germany na inaapod na accordion instrument. Minsan na lang kung makahiling nin araw ka ini sa rehiyon. Kaya naman daw sabihon pang 85 anyos na, may ibubuga pa daa si Lola Adelina na bistado sa Vincent's Camarines Norte huli sa tibay ka ini sa pagtugtog kan accordion. Maski nga ni si European Union Ambassador to the Philippines, Loc Veron, napabilib ka ini kan minsang nagbisita sa Gabaldon sa laog kan sarong pampublikong eskwelahan sa Banwaan. Aki pa sana, nakanood na subuot sa pagtugtog ni instrumento si Lola Adelina sa tabang kan sa iyang ama. Natugtog ako doon, nakikita ya siguro ang instrumento ay luma at saka ang nagatugtog ay isang matanda. Kaya na-appreciate ya siguro ang isang taong ganito katulad ko. Dating maestra si Lola Adelina, asin pigdaran niya sa iyang pagtugtog ang talento sa pagtugtog ng accordion. Mantang nagugurang na, ipapamana niya subot na nasambitan ng talento sa iyang 9 anyos na makuapo na si Caitlin. She helped me practice a lot with this accordion. The accordion's very special. I never seen any other instrument like this. Aminado man ang Municipal Tourism and Heritage Office na si Lola Adelina asinan makuwapo kaining si Caitlin ang bistadong nagtutugtog ka na sambitan ng instrumento sa indang Banwaan kaya yaon sa indang labing pag-omo sa mga ini. Nagpromesa man si Lola Adelina na hasta sa kaya pa, bukas siyang magpaugma sa mga bisita na nagpapasyal sa indang lugar sa paagikan pagtugtog para sa mga ini. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel,
GMA Regional TV asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako po si Kate Dolovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.